Hello, lovely soul, and welcome back po sa aking channel. Ang video po for today is paano mo malalaman na nasa bahay mo ang iyong guardian angel at paano ito kumukonekta sa iyong energy field sa iyong chakra. Okay po? So, alam naman po natin na ang ating mga guardian angel is laging present. They are always around us and lagi silang handang tumulong, magbigay sa atin ng proteksyon, ng guidance at ina-assist nila tayo sa ating pang-araw-araw na buhay. At ang bawat isa po sa atin is mayroong naka-assign na guardian angel. So, ibig sabihin lamang po nito is mayroon ding tumitingin at nagpoprotekta na angels sa mga taong kasama mo ngayon sa bahay. At ang mga angels ay maaaring naandyan sila sa bahay mo sa ngayon. Okay po? And kapag naandyan yung mga angels is lagi silang nagbibigay ng sign sa atin para ipaalam sa atin na naandyan sila na sa paligid lang. And yun nga po, sabi ko, ang mga angels is lagi nila tayong tinutulungan sa ating mga pangangailangan at tinutulungan din po tayo ng mga angels na magawa natin yung ating mission sa buhay na ito. So, ang buhay po kasi natin sa mundong ito is punong-puno ng mga bagay and distraction na kung saan is nakukuha nito yung ating atensyon. Kaya nahihirapan tayong kumuha ng kahit sandaling oras para tayo ay mapag-isa at patahimikin ang ating isipan at kumonekta sa spiritual realm. Kahit na nga po alam natin na naandyan ang ating guardian angels, pero karamihan po sa atin is nagkakaroon ng we lack close encounters sa ating mga guardian angels kasi nga lagi tayong busy sa ating pang-araw-araw na buhay. Pero kung bibigyan nyo lamang po ng pagkakataon ang iyong sarili na mapag-isa, na patahimikin sandali ang iyong isipan at makinig or kumonekta sa spiritual realm, ay maaaring ma-verify mo ang mga signs na ito, ang mga messages na ito na mula sa iyong guardian angels. Dahil ang mga angels po is gumagamit sila ng mga iba-ibang paraan para mapansin natin na naandyan lang sila sa paligid. At ang pakikipag-usap ng mga angels ay hindi lang iisang lengguwahe, kundi gumagamit sila ng iba-ibang method sa pakikipag-usap sa atin. At ang pakikipag-usap po nila is malalim at makahulugan. Sinisigurado nila na marinig natin ang kanilang mga mensahe. And kaya gumagamit sila ng iba-ibang channel sa pakikipag-usap sa atin. Minsan po yung mga messages nila is malakas at obvious. Minsan naman is nire-reveal nila yung kanilang sarili kung kinakailangan. And malalaman mo po kung ikaw ay isang energy sensitive, kung ikaw ay sensitibo sa iyong energy is malalaman mo yung presence ng mga angels dahil kumukonekta sila sa iyong energetic field, sa iyong chakra. Pero ang kailangan po nito is mataas yung level ng awareness mo. Kailangan binibigyang pansin mo yung iyong katawan. Kasi nga po is kumukonekta sila sa iyong energetic field, sa iyong chakra.
ito po yung mga signs na kung saan is naandyan ang iyong guardian angel sa bahay mo at kumukonekta sa iyo sa iyong energetic fields. Okay? So una po is yung pakiramdam mo na hindi ka nag-iisa. Okay po? Kahit na nga may kaibahan yung energy natin sa energy ng mga angels, kasi alam naman natin na yung energy ng mga kasi alam naman natin na yung mga angels is energizing sila, kumbaga mataas yung frequency nila. Pero malaki yung chance na mararamdaman natin yung presence ng angels. Nangyayari po ito kapag mataas yung ating vibration, yung ating frequency. And manonotice po natin ito kasi nagbabago nga yung energy sa paligid natin. And dahil makakaramdam tayo ng alam mo yung pakiramdam na at peace ka, na yung wala kang worry, wala kang iniisip na alalahanin. Basta yung feeling lang na napaka at peace mo. And alam mo sa sarili mo na hindi ka nag-iisa kasi alam mong ginaguide ka, alam mong supported ka ng higher powers or ng higher forces. So, unang sign po yun na alam mo sa sarili mo na you are not alone. Okay po. Pangalawang signs po is yung spiritual chills. Okay. Alam naman po natin na mga angels is being sila na mayroong napakataas na frequency. Ang ibig pong sabihin nito, kapag naandyan yung mga angels is manonotice talaga natin kasi nag-iiba yung energy sa surroundings natin sa paligid. Dahil ang mga angels is napaka-energizing. Kaya hindi ka po dapat ma-surprise kung nakakaramdam ka ng yung parang kinikilabutan ka. Tinatawag po itong spiritual chills. Okay po. Nangyayari po ito dahil katulad nga ng sinabi ko, yung mga angels is nagbabibrate sila sa napakataas na frequency. And mas mataas yung frequency nila kaysa sa ating mga tao. And kapag yung ating energetic field and own vibration is nag-contact sa energy ng mga angels, nag-a-amplifies po nito yung na-amplifies po nito yung ating energy in vibration. Kaya nangyayari or nakakaramdam tayo ng spiritual chills. Okay po? And nangyayari na ito pong spiritual chills na ito ay maaring maramdaman mo kahit saang parte ng iyong katawan. Maaring makaramdam ka ng pangingilabot or yung feeling mo na parang may humawak sa'yo or feeling mo na parang may yumakap sa'yo. And o di naman po kaya is dito sa iyong crown chakra, nagbubukas yung iyong crown center at hinahayaan mong marinig or makuha mo yung mga messages mula sa divine powers. Okay po, lovely soul. So, kaya po, lovely soul, kapag nakakaramdam or nakaramdam kayo ng biglaang goosebumps or kahit na any sensation sa inyong katawan, yung pangingilabot ba na hindi nyo naman alam kung ano yung rason, na hindi nyo alam kung saan ang gagaling, is maaaring signs po ito mula sa inyong guardian angels na naandyan lang sila sa paligid. Okay po? Ang next po na sign, lovely soul, is yung nakakarinig kayo ng ringing sa tainga nyo. And kung wala naman po kayong medical condition sa inyong tainga at nakakarinig kayo ng ringing, ay maaaring sign po ito mula sa inyong guardian angels o kaya sa universe. And ang ringing po na ito ay pinapaniwalaan na mensahe mula sa iyong guardian angels na kung saan is hindi ka pa handa na marinig ang mensahe na ito. Para bang yung mga angels
is nagda-download lang sila ng guidance at saka ng kaalaman sa iyong isipan. Pero maita-translate mo lang ito sa pamamagitan ng iyong consciousness, ng iyong intuition pagdating ng tamang oras. Ang ringing na ito sa iyong tainga ay maaaring parang tunog siya ng bell or buzzing. And talaga namang malakas ang ringing na ito na kung saan is makukuha talaga nito ang iyong atensyon. At itong divine work na ito is nagtutuloy-tuloy hanggang sa mag-grow ka spiritually at maitaas mo pang lalo ang iyong vibration, ang iyong energetic body para lalo kang maging connected sa iyong guardian angel kapag pinataas mo ang iyong frequency and vibration. Ang next po na sign is yung biglaang makakaramdam ka ng yung mainit na parang hot flash. Alam naman po kasi natin na ang mga angels talaga is mataas yung kanilang vibration. Kaya yung presence nila is talagang mararamdaman mo na nagbago yung energy sa paligid. So yung pagbisita lang po ng angel sa bahay natin, yung alam natin na naandyan yung ating guardian angel sa bahay natin is blessings na po yun, di ba? And ang mga angels kasi is nagdadala sa atin ng comfort, di ba? Yung presence ng angels is nagdadala sa atin ng comfort, and yung guidance nila is nagkakaroon tayo ng confidence na balang araw ang buhay natin is magiging maayos din at maganda. And yung mga angels din is nagdadala sa atin ng positivity, yung nagiging positive tayo. At itong pagiging positibo natin sa buhay is siguradong signs ito na naandyan sa paligid mo ang iyong guardian angel. And itong signs po na ito na yung biglaan tayong nakakaramdam ng mainit sa ating katawan is usually associated po ito kay Archangel Michael kapag siya ay bumibisita sa atin. Pero it can also be attributed din po sa mga ibang angels kasi alam naman natin na ang mga angels nga is mataas yung kanilang vibration and frequency. Kaya kapag naandyan talaga sila is mararamdaman talaga natin o manonotice talaga natin yung pagbago ng energy sa surroundings natin. Next po na sign, lovely soul, is yung biglaang nakakaamoy tayo ng yung mahalimuyak na amoy. Okay po? Yung suddenly na nakakaamoy tayo ng mahalimuyak na amoy na hindi natin alam kung saan nanggagaling. Usually kasi kapag may naaamoy tayo, di ba, is alam natin kung saan nanggagaling yun, di ba? Pero yung biglaang may maamoy tayo ng yung sweet sense, ibig sabihin is sign po yun na naandyan ang iyong guardian angel. Pinaniniwalaan po na ang mga angels is mayroon silang unique sense. Okay po. Kapag nakaamoy po kayo ng mint chocolate smells, ang ibig pong sabihin nito is guardian angel yung naandyan sa paligid nyo or sa bahay nyo. Kapag nakaamoy naman po kayo ng light floral scents, associated po ito sa mga archangels. Okay po. And nangyayari din po ito sa mga spirits na namatay na. Kunyari yung ating mga loved ones na namatay na. Diba nakakaamoy tayo ng yung paborito nilang pabango.
o di naman kaya is nakakaamoy tayo ng yung amoy ng bulaklak or ng kandila, 'di ba? So nangyayari din po 'yan sa mga ibang spirits katulad ng mga kamag-anak natin na namatay na. Okay po, lovely soul. At pinapaalam nila sa atin na naandyan lang sila sa paligid, binabantayan tayo, sinusuportahan tayo. Okay po. So, kaya kapag may naamoy kayo ng mahalimuyak na amoy na hindi nyo alam kung saan nanggagaling, yan po ay senyales na naandyan ang iyong guardian angel. Okay po, lovely soul. Next po na sign, lovely soul, is yung hindi kayo mapakali. Yung tinatawag na parang yung having butterflies in your stomach. Having butterflies in your stomach is familiar na pakiramdam yun na kapag nai-excite tayo or nanenervyos tayo, is nararamdaman natin itong ganitong pakiramdam. Pero kapag naramdaman nyo yun na wala namang dahilan, wala namang nangyari, na biglaan lang na naramdaman nyo, maaaring yung guardian angel nyo po yun, binibisita kayo, kumukonekta sa inyo sa pamamagitan ng inyong solar plexus chakra. Nangyayari po ito kapag ang iyong guardian angel is ginaguide ka niya, tinutulungan ka niya na gumawa ng magandang desisyon or magandang or tinutulungan ka niya na pumili ng magandang ibig sabihin ng tinutulungan ka niya na pumili ng maayos doon sa dapat na pagpipilian mo, or ibig sabihin is tinutulungan ka ng iyong guardian angel upang makagawa ka ng mas magandang desisyon. Okay po, kapag nasa isang sitwasyon ka na kailangan mong magdesisyon, o di naman kaya is mayroon kang kinakaharap na sitwasyon na kailangan mong magdesisyon, so tinutulungan ka ng iyong guardian angel sa pamamagitan ng pagkonekta niya sa iyong solar plexus chakra. Okay po? Or kapag mayroon kang pakiramdam na yung weird na pakiramdam sa iyong gut, ibig sabihin yung angels mo is nakikipag-communicate sa iyo sa pamamagitan ng iyong solar plexus chakra and intuition, dahil gusto ng iyong guardian angel na magkaroon ka ng mas magandang judgment sa isang bagay, sa tao, or sa sitwasyon na kinakaharap mo. Okay po, lovely soul. Next po na sign is yung bigla-bigla ang makakaramdam ka ng yung sobrang saya mo. Yung hindi mo alam kung saan nanggagaling yung happiness mo na yun. Ibig sabihin po nun is kumukonekta yung iyong guardian angel sa iyong heart chakra. Yung bang bigla ka na lang na napapakanta or basta tumatawa ka na lang na hindi mo alam kung kahit yung napakaliit na bagay lang is parang napakalaki na yun sa'yo, na kung saan is nagbibigay sa'yo ng sobrang saya. So sa pamamagitan po ng happiness na yun na nararamdaman mo, is kumukonekta sa iyo ang iyong guardian angel sa iyong heart chakra. Yung mararamdaman mo na punong-puno ka ng pagmamahal, na ang gusto mo na lang is ibahagi sa iba ang pagmamahal na yun na mayroon ka. And punong-puno ka ng compassion, ng kindness, na yung lahat is tinitingnan mo na pantay-pantay, yung walang panghuhusga, walang pangmamaliit, kasi nga is punong-puno ka ng pagmamahal. So ganun po kapag kumukonekta sa iyo ang iyong guardian angel sa pamamagitan ng iyong energetic field na heart chakra. Okay po, lovely soul. So ang mga angels po is nakikipag-communicate sa atin ay kakaiba kaysa sa pakikipag-usap natin sa kaparehas nating tao.
Dahil ang mga angels is spiritual being sila, and they belong sa different dimensions. Kaya po, lovely soul, the more na connected ka with your inner being, with your divine calling, and sa nature, is the more po na magiging connected ka at maririnig mo yung mga messages na binibigay sa iyo or pinapadala sa iyo ng iyong guardian angels. Okay po, lovely soul? So, comment ka po dyan kung ano na yung na-experience mo mula sa iyong guardian angel. Okay po, kung paano mo nalaman na naandyan yung iyong guardian angel sa bahay mo, or kung paano ito kumonekta sa iyong energy field, sa iyong chakra. Okay po, lovely soul? So, yun lamang po. Thank you for watching. God bless and I love you. Like, share, and subscribe po.